Hi, Ma'am Cheryl! Magandang Thank you for hapon joining po. us po! Magandang hapon po sa lahat at sa inyo po ang ating host at magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Read Pinoy. Ayan. Okay po. So Ma'am Cheryl, ang aming unang katanungan po para sa inyo, ang AI po ba, ito po ba ay threat? Or ito po ba ay nakakatulong lalo na po sa larangan ng edukasyon po? Ano po ba yung pananaw niyo po dito? Para po sa akin, ang AI ay nandito na at kailangan ay matutunan natin kung paano siya magamit ng mahusay at responsable para sa mga pangangailangan natin sa edukasyon. So, ang masabi ko dito, kasi ang kalimitan na takot ng mga siguro ibang guro at iba pa rin ng mga magulang or mga nag-iisip tungkol sa education ay hindi nito, parang malilimitahan nito yung pag-iisip ng mga estudyante or parang tumitingin tayo dun sa aspeto na possible na magkaroon ng cheating. Pero kami sa NISMED ay merong perspektibo tungkol dito na may paraan ng tamang paggamit ng AI sa education para sa ganun ay talagang matidevelop pa rin natin ang thinking skills at ang iba pang mga skills na kinakailangan ng estudyante. So, sa tamang paggamit at sa responsableng paggamit lamang ang kailangan. Dahil alam mo, ang ganda po ng nasabi nyo, Ma'am Cheryl, na nandyan na yan, no? And I think naman sa mga bagong teknolohiya na umuusbong, talagang hindi may iwasan yung takot, yung pagiging yung hindi tayo sigurado kung nakabubuti pa ito. Yes. No? Pero I think, Ma'am Cheryl, no, ang maganda ring mapag-usapan din natin, no? Since mainly nagagamit siya sa education or sa academics, no? Sa paanong paraan po kaya nakakaapekto or nakakahubog ang AI, no, doon sa academic landscape sa panahong ito? Ay, yung tamang paggamit ng AI, maraming maaaring ma-develop lalo pa o ma-sharpen yung tinatawag natin ng mga estudyante. So, kasi sa una, mayroong pwede mo siyang gamitin sa tinatawag na ideation. So, karaniwan, pag meron tayong mga halimbawa, proyekto, problem solving, or nasa stage ka na nag-iisip kung ano ang parang magiging unang direksyon o anong outline mo, maaari mo siyang gamitin as a starting point. Pero ang tamang paggamit ito ay kailangan i-dokumento mo or kailangan na i-state mo or maging transparent na meron kang pinagbasehan o ginamit na AI. At normally, ang mas tamang paggamit ay hindi ka tumitingin sa iisa lang kasi maaaring limited yung magiging sagot. So, nagagamit ng isang estudyante ang kanyang thinking skill kapag halimbawa, meron siyang ginamit na isang, let's say, large language model katulad ng mga text-based na ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, ito yung mga large language models natin. So, pwede niyang pagkumparahin yung mga sagot at i-verify kung ano yung talagang nararapat na sagot or ano yung aakma sa kanya. Itong mga ideas po na binibigay nito ng itong mga large language models natin ay starting point lamang. Hindi siya pwedeng i-copy and paste. So, yun yung unang-una. Kasi otherwise, diyan nga natatakot yung mga teachers na parang magiging source lang siya ng cheating. Hindi naman talaga intellectual property ng mga bata ang kanilang sinasubmit. Pero kung openly ay parang i-declare nila ito at ang pagiging main na task nila ay i-compare kung alin ba sa talaga sa tatlo o apat na sources ang nakikita nilang akma doon sa kanilang kailangang gamitin. So, i-rationalize pa rin nila yung kanilang paggamit. So, nasa tamang yung pag-guide sa kanila at yung openly i-document. Pangatlawa ay kailangan may comparison so para ma-verify nila yung mga datos na nakalagay doon at hindi sila hihinto sa pagkopya lang at pag-paste ng mga kung ano man yung nakikita nila na output na generate ng mga LLMs na katulad ng nasabi ko kanina. Okay. So, tama po ba, Ma'am Cheryl? Ang AI ay just platform lamang po at you cannot leave everything, you cannot expect AI to do all the work for you. Tama po ba yun? Oo, totoo yan. Kasi ang output ng AI ay nakadepende sa kung ano ang tinatawag mo na prompt. Hindi po pwede na parang buong-buo na kokopyahin, no? Kasi pagka ganun, wala tayong thinking skill na dinidevelop. Una po, ang isa rin pong dapat natin pagtuunan ng pansin ay ano ang prompt,
ano ang ini-input ng estudyante na klase ng question or instruction ay binibigay doon sa generative AI. Kasi po doon din natin makikita yung thinking process ng ating estudyante. So mas dapat mag-focus tayo sa ano ang klase ng tanong or prompt na ibinibigay ng estudyante Okay. para makapag-generate ng quality output ang isang generative AI. So, doon pa lang po lalabas na talaga kasi makita mo ang isang bata na parang limited, halimbawa, ang kaisipan niya sa isang topic, halimbawa, merong certain keywords lang siya na ginagamit. Pero ang isang bata na halimbawa ay well-formed sa kanya, no, maliwanag sa kanya anong gusto niyang direksyon na tunguhin, may mga additional po yan na mga words na sinasama sa prompts na magkakaroon ng ibang level o mas mataas na klase ng output na ibibigay ang generative AI. So sa ganun pong paraan ay nadidevelop pa rin yung thinking process. And then, yun nga po kagaya ng sabi ko, discernment naman, no, magiging critical thinker pa rin sila kasi i-check nila alin ba din talaga dun sa na-generate ang relevant, useful na information at accurate. Kasi po, hindi sila magre-rely lang na kung ano yung nandun ay tatanggapin lang ng buong buo. So, unang-una po yun din na kailangan maintindihan ng estudyante na magkaroon ng parang mapanuring pag-iisip para makita ano ang limitasyon sa binibigay sa sagot. So at the end of the day, no, yung sense pa rin na in-input natin doon sa alam ko 'di ba yung ibang AI platforms po ay may mga keywords ka na ilalagay, meron kang prompt na ilalagay. So it's about putting the right words doon na hindi naman pwedeng napakasimple. So magiging determinant doon sa inihahain din nung kung sino man yung gumagamit yung output nung AI, no. So iyon, no. Ma'am Cheryl, no, I think dahil umuusbong talaga yung AI, no, when it comes to the education, no. Meron bang mga ethical consideration na dapat pagtuunan ng pansin na upang matiyak, no, at mapanatili ang academic integrity, no. Halimbawa yung nga wag mong kopyahin, 'di ba? It's more of helping you understand what you want to do even more, 'di ba? Opo. Siguro pag-usapan ko yung dalawang side po nito. Unang isang side, halimbawa sa mga teachers, maggagawa ka ng mga classroom use lang, no, na halimbawa na materials, examples. So, pwede ka nag-generate ng content using mga large language models, ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot. So, pwede kang gumawa ng mga hypothetical na cases at yun yung binibigay mo examples sa estudyante. Pero syempre, na-check mo rin kung ano yun, ano. Pero iba ang usapan kapag halimbawa, kinommission ka na mag-produce ng isang original output. Sa ganung paraan, hindi ka pwedeng gumamit ng AI kasi ang idea nun ay lalo na kapag ang AI na ginagamit mo ay hindi siya nakatrain sa tinatawag na public domain information. So, ibig sabihin, may risk ng tinatawag na intellectual property infringement. So parang may original work tapos dahil nakasama siya dun sa model kung saan na-train yung ating AI, maisasama siya dun sa pagsagot niya. So kapag sa ganun pong side, halimbawa commissioned work yan, ikaw ay halimbawa talagang or let's say for commercial purpose yung isang output na gagawin mo, yun po ay hindi pwede, no, kasi mayroong intellectual property infringement na tinatawag. So pwede kang doon sa mga tinatawag na ideation, brainstorming, pwede pa yan sa level na yan. Pero para gamitin mo yung actual text, yun po yung bawal. So ito po yung dalawang mukha na pinapakita ko, yung commercial side at yung isa po na parang pag non-commercial and classroom-based at wala kang intensyon ibenta ito or ipamahagi, no, ay so meron pong dalawang way ng paggamit na responsible pa rin po. Salamat. Ang ganda nun, na parang ang AI pala, dapat, you can't just rely on it. Dapat you also have to do your part. Na dapat meron ka ring critical thinking skills. Tama po ba, ma'am? Yes po, napaka-importante po yan. Kasi parang yung discernment pa rin po, at the end of it all, nasa tao pa rin po, yung discernment na tawag. Yes po, 'di ba? Kumbaga Ma'am Cheryl, parang
wag nating hayaang AI yung mag-manipulate sa ating thought process, no. Kumbaga tayo pa rin yung mapagpasya dahil tayo yung may kumbaga may human element. And with that, no, sa ating last question, Ma'am Sherry, no, sa palagay niyo po, no, paano kaya natin mahanap yung balanse sa pagitan ng innovation? Kasi I think yung AI malayo pa po yung mararating nito, hindi lang po sa text, no, maging sa mga graphics and all, talagang lumalaganap na yung AI, no. At paano natin mapapanatili yung human element in terms of education po? Opo. Meron kaming ginagamit at na framework, no, para i-elevate yung paggamit ng tinatawag nating AI. So yung tinatawag nating VET framework, which stands for V, verify, E, enhance, and T, transform. Yung verify, ito yung sinasabi ko na kailangang i-check mo kung tama ba or accurate ba ang datos na lumalabas. Yung enhance naman na tinatawag ay kailangan mong ma-determine, no, kung or ma-contextualize, akma ba ito sa paggagamitan ko? Kasi yung AI in general hindi niya naiintindihan yung konteksto. Halimbawa, kung teacher ka, hindi naiintindihan ng profile ng learners mo. O kaya kung ikaw na may estudyante at ang example may sa community, hindi niya naiintindihan ng community mo. So, yung tinatawag na enhancement ay i-improve, i-refine yung output ng AI para sa ganun ay relevant siya dun sa community, sa paggagamitan mo. So, yun yung tinatawag po nating enhancement. Yung T naman, yung transform, ay kailangan gumamit ka rin ng iba pang technology or tools, no? Para sa ganun ay ma-transform mo, no? Mai-transform mo yung isang output ng generative AI sa isang bagay na original at unique at kumbaga po ay akma dun sa paggagamitan mo. So halimbawa, meron kang prototype na kailangang i-produce. So meron ka idea na nagsimula sa AI pero hindi niya sinasabi sa iyo kung paano mo gagawin yung prototype, pero ikaw ang nakapag-isip ano pang ibang tools ang gagamitin ko para makabuo ako ng prototype. So ito po yung tinatawag namin na VET framework, verify, enhance, and transform. Nako, So, kumbaga, maraming salamat po, Ma'am Cheryl. Yes, Napakaganda po nung ating naging discussion. And I'm sure naging informative din po ito para sa ating mga viewers. Diba? Kumbaga parang for inspiration process, no, para matulungan tayo, no, na makapag simula kung sakaling nahihirapan tayo sa mga thought process natin. Nandyan ang AI. So, maraming salamat po, Ma'am Cheryl, no, sa mga aral at information na na-share nyo po sa atin ngayon. At sigurado po kami na maraming natutuhan at busog na busog sa impormasyon ng ating mga viewers. Ayan.